Magandang araw mga classmates. Kumusta na kayo? Maaaring nagtatanong kayo sa inyong sarili kung paano nga ba tayo magtatagumpay sa buhay o kaya naman ay kung ano ba ang magandang gawin para tayo ay umasenso. Kaya magbibigay tayo ng mga puntos ngayon mga classmates o paraan para tayo ay maging successful. Alam nyo kasi, hindi naman ito mahirap gawin. Ang tanging kalaban lang ng bawat isa sa atin ay ang ating sarili. Kung paano natin lalabanan ang katamaran sa pagde-develop ng mga bagay o skills na kakailanganin natin para may mabago sa atin. Well, huwag na natin patagalin mga classmates. Simulan na natin ang ating klase. Narito ang mga puntos na kailangan natin tandaan at ang payo ko mga classmates ay maisulat nyo ito sa notebook nyo o maisulat nyo sa notes sa cellphone nyo para maalala nyo palagi at hindi nyo makalimutan. Ang unang puntos ay work hard but don't work for money. Ano ba ang ibig sabihin nito mga classmates? Di ba parang nakakalito nagtatrabaho o nagninegosyo nga tayo para kumita ng pera? Ganito yan mga classmates. Ang ibig sabihin ng work hard ay gawin ang mga bagay o plano mo sa buhay na sa tingin mo ay magbibigay ng pagbabago sa iyo in the long run. Hindi yung gagawin mo lang ang isang bagay dahil ito ay may bayad at kikita ka kagad ng pera. Kung ikaw ay nagpapatakbo ng negosyo classmate, hindi pwedeng titigil ka na sa pag-aaral sa iyong negosyo dahil kumikita ka na. Kadalasan, ito ang nagiging dahilan kung bakit parang hindi na lumalago ang isang negosyo dahil na-stuck na ito sa pagkita lang ng pera. Alam naman natin na may talento ka na sa iyong negosyo, pero tandaan din natin na kahit kumikita ka na, mabilis magbago ang teknolohiya at kapag napag-iwanan ng panahon ng iyong negosyo, maaari itong bumagsak dahil sa pagtigil mo sa pag-aaral dito. Ang work hard na sinasabi natin dito mga classmates ay pag-aaral o continuous development ng iyong negosyo. Walang bayad ito but in the long run, sigurado makakatulong ito para sa sustainability ng iyong negosyo. Tandaan natin na hard work beats talent if talent doesn't work hard, kaya dapat na magpatuloy tayo sa pag-aaral. Ang ikalawang puntos naman mga classmates ay control your emotions. Paano ba to? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa puntos na ito mga classmates, hindi pwedeng ma-stuck na lang tayo sa isang sitwasyon dahil sa pangyayari. Hindi pwede na emotion natin na magdidikta sa kung ano ang mangyayari sa atin o sa kung ano ang gagawin natin. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Kung ikaw ay nagnenegosyo classmate at may hindi ka nagustuhan sa ginagawa ng mga empleyado mo at nagalit ka talaga, hindi pwedeng madamay ang ibang mga empleyado sa emotion mo at hindi na makapagtanong sa iyo ang iba dahil nagagalit ka. Hindi pwedeng parang tigre ka na nagagalit at hindi na malapitan dahil masisigawan mo lang sila. Ang tendency nito ay bukod sa masisira na ang araw mo, hindi ka pa makakapagtrabaho ng maayos. Hindi pwedeng nagtatampo ka sa iyong empleyado at hindi ka makakapagkuman sa kanya ng maayos. Yung tipong may gusto ka sanang iutos o ipagawa sa kanya, kaya lang dahil nagtatampo ka ay sa iba mo na lang ipapagawa. Tandaan natin na mali ang ganun. Isa pang halimbawa nito mga classmates ay pagkatakot o fear in doing something. Dahil natatakot tayo na gawin ang isang bagay, hindi na natin ito gagawin o makokontrol tayo ng emotion natin. Kailangan classmate, kung mayroon kang bagay na ikinatatakot gawin, aralin mo ito mabuti kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa paglaki ng iyong negosyo. Hindi pwedeng dahil natatakot ka sa isang bagay ay hindi mo na ito gagawin. Tandaan natin na fear will prevent people from achieving great things. Kaya para sa akin mga classmates, kailangan na ma-overcome natin kung ano man ang ikinatatakot natin. Ang ikatlong puntos naman ay remember the KISS principle. Ano ba ang KISS principle? Ang ibig sabihin nito mga classmates ay keep it simple, stupid. Actually, ina-apply ito ng karamihan sa mga nagnenegosyo. Dahil nga kapag simple at detalyado ang ginagawa mo sa negosyo mo, mas madali mo ito makokontrol at hindi ka mahihirapan o hindi ka malilito sa pag-monitor ng mga bagay na kailangan mo. Huwag tayo magiging stupido na madami pang pasikot-sikot ang ginagawa nating proseso, gayong pwede namang simple lang at madaling matutunan o gawin. Hindi pwedeng dahil alam na natin ang isang bagay ay madami pa tayong pasikot-sikot na ginagawa dahil maaaring maging mahirap ito sa mga empleyado natin at ang tendency, hindi nila magagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ang ikaapat na puntos mga classmates ay increase your knowledge between assets and liabilities. Sa totoo lang mga classmates, madami pa din ang nalilito o hindi naiintindihan ang assets at liabilities. Halimbawa kapag tayo ay bumili ng kotse, matatawag ba natin itong assets o liabilities? Well, ang sagot dito mga classmates ay depende sa paggagamitan natin. Kung ang kotse na binili mo ay hindi nagpo-produce ng pera, matatawag natin itong liabilities.
Pero kung ang kotse na binili mo naman ay magagamit mo o makakatulong sa paglago ng iyong negosyo at nagpapasok ito ng income sa iyo o sa negosyo mo, ito ay assets. Ibig sabihin mga classmates, ang assets ay anything na nagpapasok sa iyo ng income at ang liabilities naman ay anything na pinagkakagastusan mo. Kung titingnan natin, pagdating sa pangungutang sa bangko, ang itatawag nila sa bahay mo ay assets. Bakit? Dahil sa point of view nila, ang bahay mo ay assets dahil kapag hindi ka nakabayad sa uutangin mo, ibebenta nila ang bahay mo pambayad sa utang mo at ito ay magpapasok sa kanila ng income. Pero sa point of view mo dapat classmate, kung itong bahay na ito ay hindi nakakatulong sa iyo sa pagpapasok ng income, ang tingin mo dapat dito ay liabilities. Nakukuha nyo ba mga classmates? Kung nalilito pa din kayo, maaari kayong mag-research o aralin ito mabuti dahil mahalaga na alam natin ang pagkakaiba nito. Dahil ito ay makakatulong sa atin sa pagpapalago ng ating negosyo. At kapag naaral natin itong mabuti, dito papasok ang ikalimang puntos natin, be financially literate. Oo mga classmates, huwag tayo magsasawang mag-aral pagdating sa mga financial na bagay dahil ito ang magsasabi ng magiging income natin. Kapag hindi natin alam kung paano pumapasok ang pera natin, malamang na hindi din natin alam kung paano ito nauubos. Narinig nyo na ba sa isang tao na nasabi na lang niya na hindi niya alam kung saan napupunta ang pera niya gayong hindi naman ito nawawala? Narinig nyo na ba sa isang tao na masasabi na lang niya na parang ang bilis ubusin ng pera? Malamang hindi niya alam o hindi niya kalkulado kung ano ang mga priorities niya o hindi niya alam kung saan dapat gamitin ang pera. Kung ganito ka ding classmate, ang payo ko sa iyo ay baguhin mo ang attitude mo na ito dahil hindi ito makakatulong sa iyo bilang isang negosyante. Kailangan na meron tayong monitoring ng OPEX at CAPEX natin para hindi pa man dumarating ang pera ay alam na natin kung saan ito dapat mapunta kapag hawak na natin. May mga videos nga pala tayo ng tungkol sa OPEX at CAPEX. Pakicheck mo na lang ang link sa ibaba at panoorin mo ito after ng video na to para madagdagan pa ang knowledge mo tungkol dito. Ano mga classmates, nakakakuha ba kayo ng idea sa mga pinag-aaralan natin ngayon? Maganda na alam natin ang mga bagay at susi para sa tagumpay. May mga puntos pa tayong tatalakayin at tatapusin natin ito. Kaya lang mga classmates, medyo mahaba na ang klase natin at siguro sa susunod na video na lang natin ito tatalakayin. Pero bago tayo magwakas mga classmates, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating klase ay okay lang ba na pakisubscribe naman dito sa ating channel at i-click mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas yung nag-upload tayo ng video na maaaring makatulong sa atin sa pagnenegosyo. At kung ikaw ay may kakilala o kaibigan din kayo mga classmates na interesadong matuto lalo na sa pagnenegosyo ay pakishare na din ang video natin at sa kanila para matuto din sila at makasama natin dito sa ating klase. At kung nagustuhan nyo din ang ating pinag-aaralan ngayon ay okay lang ba na pakilike na rin ang video natin na to para alam ko kung nakakatulong ako sa inyo. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.